Hey guys, welcome back to my channel. It's Marvin Samako, and for today's video, i-share ko sa inyo yung bagong process ng pag-apply ng Korean visa. So last week nag-apply ako, and then today na-receive ko na yung aking result. And na-approve ako, yeah! And actually kinakabahan ako kasi hindi ako gumawa ng cover letter. Diba marami kasi nagsasabi, marami ako nababasa na kailangan doon ng cover letter, tapos yung mga nagre-reply sa story ko na, ala, ba't hindi ako gumawa ng cover letter, ganun. Pero yan, approve naman ako. So I'm gonna share to you guys yung experience ko, yung full set of requirements na sinubmit ko, and then yung actual na process doon sa KVAC ng pagpunta ko. Okay? So, ngayon, pwede na mag-walk-in. Sa mga hindi pa nakakalam, pwede na mag-walk-in ng visa application sa KVAC or sa Korean Visa Application Center sa may Taguig. Malapit siya sa SM Aura. Yung name ng hotel is Brittany Hotel. So yan, pwede na kayo mag-walk-in. Pero before kayo mag-walk-in, mas maganda kung kumpleto na yung requirements niyo para hindi kayo pabalik-balik. So before ako nagpunta doon, kinumpleto ko muna yung mga requirements. At ito yung list of requirements na sinubmit ko. Siguro ilalagay ko muna dito lahat ng list para at least ma-screenshot ng mga gusto ma-screenshot or para may reference kayo. Okay, so isa-isahin natin yung mga requirements. Ito pala is for an employed individual, no? Kasi I cannot speak naman in behalf of yung mga, for example, may business or may sponsor kasi hindi ko siya pinagdaanan. So, yung i-share ko mostly is yung process as an employed individual or kung yung mga self-employed man if ever. So, pinakauna is application form. So, madadownload yung application form sa my Korean visa website or sa MOFA. Lalagay ko na lang sa description box yung link para ma-click nyo. You can download the PDF or the Word file, tapos i-edit nyo na lang doon. So, yung pag-fill out ko ng visa, ilalagay ko na lang din. May finalo ako na parang vlog kung paano niya ni-fill out yung visa niya. Sinundan ko lang din yung vlog niya. Hindi siya video vlog, yung written vlog. Sinundan ko lang yung process, and then okay naman. Ang tip ko lang dun sa visa application, kung may mga details na hindi applicable sa iyo, lagyan mo ng NA. Well, ako based sa experience ko, hindi ako nag-leave ng blank. Kahit parang feeling ko paulit-ulit na yung NA ko, basta hindi siya applicable in NA ko. Like for example, di ba? Ako single, wala naman akong spouse. So yung name ng spouse NA, tas may mga nakasulat pa kasi doon na parang address of the spouse, contact number of the spouse. Basta lahat ng yun, NA lahat. Lahat ng box na feeling ko hindi applicable sa akin. In-NA ko na lang para sure na baka isipin kasi nila hindi ko nilagyan or hindi ko alam yung isasagot. So nilagyan ko na lang NA. Yun yung experience ko. So you follow nyo. Tapos kapag computerized yung gusto nyo, mas ideally lahat computerized except sa signature. Yung signature dapat daw is manual mo siyang isa-sign. Yung sa akin kasi yung sinubmit ko naka PDF signature. Buti sinabi ko kay Ate Girl, sabi niya, ay hindi, dapat i-manual sign ko daw. So parang na-double yung signature ko dun sa application form. Pero it's better na kesa, di ba, hindi ka ma-approve. So sinainan ko ulit yung application form ko. So ganun, kung computerized yung gusto nyo, mostly dapat computerized lahat, except sa signature. Pero doon sa mismong KVAC, may nakikita ako na nag-fill out ng manually. So kung hindi kayo komportable nung computerized, pwede naman kayo mag-fill out manually. Kaso nga lang, mahirap kung hindi nyo alam yung isasagot or baka magkaroon kayo ng mali-mali, tapos mas makalat yung application form nyo. Mas okay siguro kung malinis yung application form nyo. Kung confident naman kayo, pwede kayong mag-manual. Ako kasi pangit yung penmanship ko. Pangit yung penmanship ko, so hindi ako confident. Mas okay na mag-computerize. Okay? Hey guys, singit ko lang, may naalala ko. Sa mag-apply pala ng Korean visa, hindi mo pa kailangan na mayroong ticket. Kasi may mga nag-message sa akin kung kailangan bumili muna kayo ng ticket. Ako, hindi muna ako bumili ng ticket, guys. Kung risk taker kayo at kung confident naman kayo na ma-approve kayo, then pwede naman bumili na kayo ng ticket para baspura. Pero ako, hindi ako bumili ng ticket unless ma-approve ako. Saka lang ako bumili ng ticket nung na-approve na ako. Saka medyo mura pa rin naman yung nakuha akong ticket, guys. Yung 1 week ko mga around 5,000. Tapos may 20 kilos na baggage na yun.
Tapos, yung sa application pala, kailangan mong maglagay ng address ng hotel sa Korea. Hindi pa rin ako nag-book ng address ng hotel, guys. Nag-check lang ako sa agoda.com, pwede kayo mag-check sa booking.com, tapos maghanap lang kayo ng hotel doon. Yun yung ilagay nyo na pangalan ng address nyo sa application form, tsaka yung telephone number ng hotel or hostel. Yung pinili ko hostel, guys, para alam mo, mura lang. Tapos, syempre, 50,000 lang yung sinabi kong gagastusin ko. Alam naman mag-book ako doon ng mga Marriott, Korea. Hindi ma-justify. So, alam nyo kung ano yung budget nyo, yun yung hotel na ilagay nyo. No? Kung maliit na yung budget nyo, wag kayong mag-lagay doon ng mga Shangri-La, guys. Walang ganun, wag kayong feeling. So, yun yung pinakauna. Number 2 requirements, 1 piece of passport size ko. May kodigo ako, hindi ko memorize, sorry. 1 piece of passport size colored picture. So, ayun, sa mga papicturan, ang tawag doon? Sa mga mall, gano'n, sa SM, di ba? May mga gano'n naman. Alam naman na nila yun. Pag sinabi yung Korean visa or Japan visa, alam na naman nila yung gagawin doon. So, punta na lang kayo doon and pa-picture kayo. Number 3 is original passport. So, ayun, isusurrender mo yung passport mo, no? So, dapat original siya. And then, yung valid pa siya ng 6 months. Hindi pwede yung pa-expire na siya ng mga 2 months na lang, gano'n. So, yan, isusurrender mo. And aside from that, number 4, photocopy nung bio page ng passport. So, ibibigay mo yung original passport, pero magbibigay ka pa ulit ng photocopy nung bio page. Yung parang pinakaunang page ng passport, nandun yung picture mo, nandun yung details ng passport mo. Ayan, di ba? So, isi-send mo yun both. Number 5, ito wala ako nito, pero if meron kayo, you can submit this. Original and photocopy of valid visas and arrival stamps to OECD member countries for the past 5 years. So, alam ko itong mga OECD countries, ito yung mga visa mo, like for example, visa mo ng Europe, mga visa mo ng US, Australia. Basta yung mga visa na, I'm not sure kung anong meaning ng OECD. Lalagay ko na lang dito kung ano siya. Pero yung mga visa ng ganun. Kung may mga ganun kayong visa, ipa-photocopy nyo and ipakita nyo or yung original copy. Tsaka, based sa experience ko, kasi second time ko na mag-apply ng Korean visa, no? Nung first time namin nag-apply, kami ng mga friends, sabay-sabay kami nag-apply. Yung mga OECD stamps, kahit first time nila nag-apply, multiple entry agad. Unfair. Tapos kami kasi wala akong OECD, so single entry lang kami last time. So, I think, malaki yung chance mo na magka-multiple entry if meron kang mga visa ng Europe, US, or basta yung mga matataas na visa, di ba? Kung may mga ganun ka, mataas yung chance mo ng multiple visa. Anong number na tayo? Number 6. Ito kung applicable lang din sa inyo. Ako may ganito kasi ako, like, copy of your PRC card or IBP card. So, ako meron akong PRC ID, so pina-photocopy ko yun. Kasi by the way, I'm a certified public accountant by profession. Hindi lang halata ya, but I'm a CPA by profession. So, yung pina-photocopy ko yung PRC card ko. Pero kung hindi naman applicable, then you don't have to submit it. Number 7, ito very important to original certificate of employment. Pero hindi lang siya basta-basta certificate of employment, guys. Kailangan, itong mga details na babanggitin ko, dapat nandun sa COE nyo. Kasi nung pinasa ko to sa embassy, hina-highlight nila tong lahat ng information na to. Needed to, no? Dapat yung COE nyo merong must include yung applicant's position, date hired, yung compensation or yung sahod mo, it could be annually or monthly, depende, your office address, your HR landline number, hindi siya pwedeng cellphone number, and then your HR email address. Kung wala talaga kayong HR landline number, kasi di ba ngayon marami ng mga wala namang landline na cellphone na, I suggest you create a cover letter. A cover letter explaining kung bakit walang HR landline number yung company nyo. Siguro explain nyo na ganito na yung setup nyo, work from home, wala na kayong landline, yung HR nyo nag-work na sa bahay, ganun. So, explain nyo na lang yung situation nyo. Ako kasi, like, luckily, yung HR namin, meron kaming landline number, so I don't need to, hindi na ako gumawa ng cover letter. Kasi, itong mga details na to, pagpunta ko sa KVAC, as in may highlighter si ate girl, yung embassy girl doon, hina-highlight niya lahat ng to. Yung applicant's position, date hired, compensation, office address, landline number, HR email, hina-highlight niya to dun sa COE mo. So, very important to.
Another one, ito number 8 na tayo guys. Original personal bank certificate. At hindi lang siya basta-basta bank certificate, dapat mas include din itong mga information na to. Pero actually, kapag pupunta kayo sa mga bangko nyo, alam naman na nila to. Sinabi ako, in my case, sa Security Bank, nagpunta ako. Mabilis lang, nakuha ko agad siya ng mga 1 to 2, siguro mga 2 hours kasi yung waiting yung matagal kasi may mga iba pang clients. Pero yung mismong process ng pagkuha ng bank cert, mga less than 1 hour guys. So, alam naman na nila noong bangko kung ano yung ilalagay dito. Pero ito yung kailangan sa bank certificate mo. Account name, account number, account type, current balance, yung balance as of to date, account opening date, kung kailan inopen yung account mo. Tapos, important, 6 months average daily balance. So, yung balance mo in the past 6 months, ilalagay din dun. So, kung gusto nyo talaga mag-Korea, I suggest na you build your bank account, ng matagal, ng 6 months. Para okay yung balance niya, hindi siya yung parang for example, 50k, tas 5,000, tas 60,000, tas 3,000. Diba? Dapat medyo, siya, nandun lang siya sa magandang balance in the past 6. Hindi siya pwedeng biglaan mag 100k ka lang tas walang balance ng mga ilang months, 5 months na walang laman tas bilang 100k, di ba? I think it will create doubt. It will create doubt sa embassy. It might, di ba? It might create doubt depende sa magre-review ng application mo, pero pwedeng mag-doubt sila na bakit biglang ang taas tas wala namang balance. So, and then yung bank certificate, magkaiba pala yung bank certificate tsaka bank statements. Akala ko dati, same lang to. Magkaiba sila. Number 8, di ba, bank cert? Number 9, bank statements. Ang bank certificate, it's just a one-page document stating na may account ka sa bangko, ito yung balance, ito yung opening date, ito yung average daily balance, ganun. Yung bank statements naman, ito yung detailed transactions ng bangko, ng account mo, mga withdrawals, deposit in the past 3 months. Bank cert, kailangan 6 months ADB, pero yung bank statement, 3 months lang yung kailangan. Pero ako, 6 months parehas yung nilagay ko. Like 6 months bank statement, 6 months yung ADB. Kasi yun yung sabi ng security bank. Naniwala ako sa, kay ate girl. Pero okay naman, like tinanggap naman. Pero sa website ng Korean Embassy, like at least 3 months lang guys. And then, yung mga tanong like, magkano ba dapat yung average daily balance? Well, the question will depend kung ilang araw ka magstay sa Korea. Pero actually guys, kahit mag 1 month ka sa Korea, I suggest kung medyo alanganin yung bank mo, huwag mo nang i-declare na 1 month. Ilagay mo na lang 5 days para parang safe yung 5 days. Ako ang nilagay ko 5 days. Tapos ang nilagay ko na budget is $1,000 for 5 days. So parang 50,000 pesos for 5 days. Kasi feeling ko may inflation na. Pero actually, nung 2019, nag-apply ako. 5 days din yung nilagay ko, pero $500 lang. Ngayon, kasi 2023 na, 5 days pa rin, pero $1,000 na yung nilagay ko. So, depende siguro sa inyo. Huwag nyo lang ilagay ng parang 10 days, tas yung balance ng bangko nyo, hindi naman parang it cannot support, or it will not make sense diba? Parang hindi mag-justify na 10 days ka, tas yung balance mo sa bangko mababa. So, ilagay mo na lang, I think 5 days. 5 days is ideal. Tapos lagay mo $100 or kung hindi talaga kakayanin ng 50k. Kasi dapat yung ilalagay mo dun, mas mataas pa yung balance ng bangko mo. Kasi for example, sasabihin mo $1,000, 50k yun. Tapos yung balance ng bank mo, 50k lang din, di ba? Baka isipin, ubusin mo lahat ng pera mo, parang ganun, di ba? So siguro, kung kulang talaga, lagay mo na lang siguro 3 days. I'm not sure, baka 3 days tapos mga $500, ganun, para at least hindi naman mauubos yung laman ng bangko mo. Pag chinek nila, di ba, may matitira pa rin sa pera mo. Well, in my case, yung balance ko is 6 digits. Tapos, ayun nga, nilagay ko dun is $1,000 or 50k yung expected na budget ko dun sa trip ko sa Korea. So, it depends on you. Hindi naman kailangan, feeling ko hindi siya kailangan na 6 digits. Kasi, nung 2019, nag-apply ako, hindi 6 digits yung bangko ko, guys. Like, mga 50 to 60k yata yung pera ko nun. Yun lang yung pinakita ko. Na-approve naman ako. Ngayon 6 digits yung pinakita ko. Pero, I'm not sure kung naka-help yun. Pero,
huwag kayong mawala ng pag-asa. Kung hindi siya 6 digits, I think hindi yun magiging hindi yun yung parang magpipigil sa pangarap nyo na makita si Jungkook. Guys, wait lang, commercial break. Si Jungkook tong guys. Si Jimin, si V. Wait lang, makakapag-Korean ako. Makikita ka na yung baby ko. Baby Jungkook, saka si VV Taeyong. Anyway, back to nasa na ba tayo? Nasa bank statement. Ayun, magkaiba yung bank statement saka bank transactions, okay? Kasi sa Japan kasi, hindi na kailangan ng bank statement sa Japan Visa. Commercial lang ulit, sorry. Sa Korea kasi, kailangan both bank statement tsaka bank transactions. Mali. Bank statement tsaka bank certificate. Sa Japan, bank cert lang. Hindi mo na kailangan yung transaction na detail. Well, sa Korea kasi. And then number 10 is yung income tax return. So ako, nagpasa ako ng ITR ko nung last year. Kasi di ba 2023 pa lang ngayon, wala pa namang ITR na binibigay yung company. So yung ITR ko last year, 2022, yun yung pinasa ko. Kung wala kayong ITR, for example, freelancer, I suggest gumawa kayo ng cover letter, okay? Explaining na kung bakit wala kayong tax returns. Pero actually, kahit freelancer kayo, supposed to be, required pa rin naman kayo magbayad ng tax dapat. So, dapat may ITR kayo. Pero, let's be real, diba? Magpakatotoo tayo na karamihan ng mga freelancers hindi na lang nagpa-file ng ITR kasi nasasign lang naman sa gobyerno. Anyway, so explain nyo na lang yung reason kung bakit wala kayong tax return. Like siguro you're working as a freelancer and ito yung setup mo, so you don't have a tax return yet, or basta just make sure na mai-explain mo sa cover letter yung mga kakulangan mo sa requirements. Okay? So yun lang yung mga sinubmit ko, guys. Hindi ako nag-submit ng cover letter kasi tingin ko naman kompleto yung requirements na meron ako. Noong 2019 kasi nag-apply ako, hindi rin naman ako nagbigay ng cover letter na approve naman ako. So hindi rin ako parang nagbigay ng cover letter ulit this 2023 kasi feeling ko naman kung ano yung mga requirements na nasa website is naibigay ko naman. Pero kung may mga kulang sa requirements nyo, for example, yung HR landline, wala kayong HR landline, basta kung feeling nyo hindi nyo na-meet, kahit konti lang na hindi nyo na-meet yung requirements, just create a cover letter para sure. Explain nyo lang yung reason kung bakit wala kayong landline, kung bakit wala kayong ITR, kung bakit wala kayong COE, alam mo yun, like you're a freelancer. Explain nyo lang yung situation nyo para kapag i-check ni embassy, like maano nila, hindi sila maguluhan kung bakit hindi nagme-make sense yung mga sinend mo na details. So that's it, guys. Ayun yung mga requirements na pinasa ko. May mga nakalimutan pa ba ako? But before that, sige, ayun na nga, nagpunta na ako sa Korean embassy. Dala-dala ito lahat ng requirements ko, and then i-insert ko na dito sa video yung process na pinagdaanan ko. Okay? Ayun guys, kakarating ko lang. Number 62 naman ako. Feeling ko malapit ako sa pila. So, magsi 7-Eleven muna ako. Meron din 7-Eleven dito lang sa baba ng Brittany Hotel. Ayan. Bibili lang ako. Bibili akong pagkain kasi sobrang gutom ako. Ayan, let's go. Saan natin baka maliit tayo. Number 62. So yun guys, second floor daw muna waiting room. Meron pala parang cafe dito. Ayan guys, may orderan. Kasi may mga kumakain. Dito lang ba mag-wait? Or dito? Hindi ko sure. Dito lang ba? Parang maluwag kasi dito eh. Paano namin malalaman kung anong number na? Ayan, pero parang feeling ko dito nga yung waiting room kasi marami ring tao. Sige, tambay muna tayo dito. Nasa second floor muna kami, waiting area. Parang nasa 9th floor yung as in yung embassy. Pero nasa second floor kami. Parang cafe or cafeteria siya. First 40 applicants numbers 1 to 40, please line up. Applicants numbers 1 to 40, please line up. Applicants number 1 to 40. Applicants numbers 1. So, tinawag na yung applicants 1 to 40. Number 62 ako, guys. So, parang siguro mga second batch kami.
hopefully. Pero hindi pa siya 9:30 guys. Anong oras na lang? Okay guys, so 8:30 AM pa lang. Di ba sabi 9:30 yung start? Pero 8:30 pa lang, tinawag na yung applicants 1 to 40. So, I think better talaga. Actually, dumating ako dito ng 8 AM. Nakakuha pa rin ako ng number 62. So, parang second batch pa rin. Siguro akong dumating kayo ng mga 7, ganun, or 6. Pero parang masyadong maaga. Feeling ko kayo yung magiging first batch, 1 to 40. Mag-breakfast lang ako kasi feeling ko second batch ako. Nag-announce pala si Kuya guys na bibigyan kayo ng number. Kapag grupo kayo or magkakasama, isa lang yung aakyat sa 9th floor. So kung isa lang yung pwede mag-process, siguro kung family kayo ganun. I'm not sure kung friends, baka kapag friends kayo, isa na lang kayo kumuha ng number unless sponsor kayo para lahat kayo makakaakyat. Pero kapag siguro kapag sponsor or ay kapag merong parang isang parent tapos may mga children, isa lang daw yung pwedeng umakyat. Ano kung bata yung kasama mo, no? Dapat siguro kung may baby, magtatlo kayo, mag-isama pa kayo ng isang magbabantay sa baby. And meron mga charging ports guys, ayan. May mga table naman, pwede pa kayo magtrabaho dito. Charing. Ayan, may port din dito. Mga naka-work from home kayo, agahan nyo na lang dito. Tapos, para hindi na kayo mag-leave. Charing. Ganun na lang, diba? Mahina na yung boses ko, nahiya ako. Para okay. Nag-remind ulit sila na only applicants na may number view mo. Kinakabahan ako guys kasi hindi ako gumawa ng cover letter kasi wala na akong time. Feeling ko naman kasi kompleto naman yung requirements ko. Feeling ko yung cover letter mas may weight siya kapag magre-request ka ng multiple entry, explain mo kung bakit gusto mo ng multiple entry, or kung meron kang mga kulang na documents, parang i-explain mo kung bakit wala kang ITR for example kasi freelancer ka, or kung wala kang COE or kasi self-employed ka, siguro mga ganun, mag-i-explain ka ng reason kung bakit mo deserve ng visa. Pero hindi na ako gumawa guys kasi ginawa ko kasi mga requirements ko weekend, tapos hindi ko na ma-print yung cover letter. So wish me luck wala akong cover letter. So guys, it's 8:51 pa lang, wala pang 9:30 diba, pero all remaining applicants daw, mag-proceed na daw kami lahat sa 9th floor. So parang konti yung applicants siguro today. So lahat kami pupunta na doon, 9th floor, wala pang 9:30. Let's go. Please zero to number 7. Please proceed to number 7. Guys, may nakausap ko si Mami. Wala na siya, umalis na siya kasi tinawag na yung number niya. Pero i-sponsor niya yung anak niya ng student. So ang kailangan daw kapag yung student yung enrollment form, school ID, tas magra-write yung student na i-sponsoran siya ng parents niya. Tapos si parents in-attach daw nila Mami yung bank statements nila dun sa application ng anak nila. At siguro pwede rin magra-write sila na i-sponsoran nila yung child nila. Parang ganun yung process if meron akong sponsors. Hindi kasi ako familiar. Hindi ako familiar kasi yung sa akin individual lang, wala naman akong sponsor or what. 37 na 39 dalawa na lang.
Hey guys, ayan, in less than 2 hours, natapos na tayo. Nasubmit ko na lahat. And then, 10 business days na daw yung processing. Dati di ba 4 or 5 lang, pero since siguro maraming applicants, 10 business days na. So, ang tagal ng waiting game. Tapos ayun, naka-receive agad ako ng text message from KVAC na my application has been registered. So ayun, ang tagal lang natin, anxiety. Magka-anxiety tayo ng 2 weeks, di ba? Yung iisipin mo, shit, approve ba ako or what? But anyway, ang key para mabilis kayo, kasi less than 2 hours natapos na ako, dapat talaga kompleto yung documents na isasubmit nyo. Hindi na pala nila kinuha yung old passport ko kasi wala naman ako mga OECD visas, diba? Pero meron kasi akong Korean visa na approved sa old passport ko. Sabi ko may visa kasi baka makatulong para ma-approve. Sabi ni ate girl na hindi na kailangan kasi may record na naman yan sila Korean Embassy kung meron ka kung nakapag-Korea ka before o kung ano pang mga records. So ayun, hindi niya nakinuha yung old passport. So ayun na nga guys, so after ko mag-apply sa KVAC, ayun na, start na yung waiting game, no? So pagkadating ko sa bahay, like kinabukasan lang, chinek ko na agad yung status. Alam ko pa naman na walang status, pero mararamdaman yung pag nag-a-apply ka ng visa, ganun. I-check mo siya everyday, ganun. Ilalagay ko sa description box kung paano nyo siya i-check. Kung may link din ako dyan kung paano mo ma-check yung status. Ilalagay mo lang yung passport number mo, yung name mo, tsaka yung birthday mo. And then, ayun na, makikita mo na yung status ng application. Tapos, after 1 day, wala siya sa system, guys. So, kinabahan ako, sabi ko, hindi ba natanggap yung application ko? Pero, nag-text din si KVAC kasi agad na natanggap nila yung application ko, na-register siya. So, medyo hindi naman ako ganun kakinabahan. Tapos second day, ayun doon na yata siya napasok, or not sure kung second or third day siya napasok sa system. Tapos ayun, nakasulat na sa system na parang under review na siya. Under review yung status. Tapos minsan kapag ibang browser yung ginagamit ko, yung nakasulat is judging. Ginudge ako ng embassy, judging you, or parang under review, same lang naman yan. Tapos, after 7 days, ayun na nga, yun na yung magandang result. Nakita ko na yung hindi approved yung nakasulat, guys. Parang dati kasi parang approved yung nakasulat, diba? Ngayon parang may link, nakiklik ka dun sa status, pag-check ng status. Sa pag i-click mo yung link, makikita mo na yung mismong visa mo. Tapos makikita mo na yung kung single entry or multiple entry, and then kung ano yung validity, kung ilang days. So ayun, na-approve ako ito na pala, in-screenshot ko yung visa ko because I'm so happy. So ayan, na-approve ako ng 59 days. It's still a single entry, but I'm not complaining. I'm happy with that. But of course, I was hoping for a multiple entry, pero alam ko na naman na hindi siya mag-multiple entry kasi usually kapag may OECD visa kayo, dun ka lang multiple entry. Yeah, and then from September 20 to December 20. So 3 months yung validity ng visa, and then I can stay in Korea for 59 days. Okay guys, ayun lang naman yung application process ko. I hope na ma-approve din kayo sa mga applications nyo. Just make sure lang na yung mga requirements pina-follow nyo talaga, wala kayong nakakaligtaan, or kung meron mang feeling nyo need nyo na i-explain, explain nyo na lang sa cover letter. Pero kung feeling nyo naman na comply nyo na lahat ng requirements, just do the basic requirements. Kung ano lang talaga yung hinihingi, yun yung ibigay nyo. Wag na yung marami pa kayong sinesend na documents na hindi naman kailangan. Kung na-meet nyo na yun, ako kasi puro basic lang. Like kung ano yung nasa website, yun na yun. Wala na akong dinagdag na kung ano-ano pa. Basta feeling mo na-meet mo na yung requirements, I think the simpler the better, as long as okay yung mga documents mo. Pero kung feeling mo need mo talaga mag-explain about your situation or about yung kakulangan ng documents mo, better make a cover letter na lang, okay? So I hope na ma-approve din kayo sa mga application nyo, and I'm just so excited kasi sa mga upcoming nating vlogs kasi makakabalik tayo sa Korea, maghahanap tayo ng opa, charing, and feeling ko mas matagal ako magstay sa Korea. I'm planning to stay for mga 2 weeks. Sana! Bye bye guys! Thank you for watching, and I'll see you again on the next one.